Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1144 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga mangyayari? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa ang chapter dito sa dalawang naglalakbay sa Adam Tree na si Ripley at si Franky. Bigla na nga lang nagulat si Franky sa nakita niya. Ano daw ba yun? Sabi naman ni Ripley na ano daw ba sa tingin netong si Franky. Sabi naman ni Franky na matagal na daw bang nandun yun. Mukhang gawa daw yun ng science. Tumawa na nga lang si Ripley at sinabi na sa bagay cyborg nga daw pala si Franky at sigurado daw ito na magugustuhan niya yung lugar na yun. Sabi naman ni Franky na bakit daw may ganong facility sa lugar ng mga giant. Ang nakita nga nila Franky dito ay isang malaking gusali pero parang katawan nga ito ng isang ancient giant robot na mukhang antagal na sa lugar na yon dahil tinubuan na nga ng mga puno at damo. Habang pinagmamasdan nila Franky yung facility ay may biglang kumaway sa kanila doon sa taas at ito nga ay sila Bonnie at si Lilith. Tinawag nga ni Lilith si Franky at sinabi na magaling daw ito dahil nakita niya yung lugar na yon. Dapat nga daw ipapakita niya kay Franky yung lugar na yon. Sabi naman ni Bonnie na napakalupit daw sa lugar na yon. Nang makita ni Franky yung dalawa ay nagulat ito at nasabi na ano daw ginagawa ng dalawa sa lugar na yon. Sabi nga ni Lilith na naligaw daw kasi sila. Sabi naman ni Bonnie na buti nga daw nakita sila nila Franky. Sabi naman ni Franky na kahit daw pala mga matatalino naliligaw din. Sabi naman ni Ripley na buti na lang daw nakita nila itong sila Lilith dahil meron nga daw narinig si Ripley na alarm sa di kalayuan. Ibig sabihin daw hindi na masyadong safe yung gubat ngayon. Sabi naman ni Lilith na napakapambihira nga daw nung lugar na yon at kahit nga nahirapan siya sa pagkalkula nito ay mukhang yung tanda daw ng lugar ay nasa 3,000 taon na. Nagulat naman dun si Franky na nagbibiro daw ba si Lilith? Alam daw ba nito kung gaano nakatagal yung 3,000 taon? Sabi naman ni Ripley na tama daw, hindi nagkakamali si Lilith pero kahit daw yung mga mamamayan ng Elba pa hindi pa rin daw alam kung ano talaga yung lugar na yon. Sabi naman ni Lilith na ngayon nga daw ay itong lugar ay napaka-okay daw pag-aralan. Mukhang doon na nga daw muna siya mananatili. Sabi naman ni Franky na para nga daw maligaw ulit, siya nga din daw magpapaiwan doon. Tuwang-tuwa nga si Franky sa natuklasan nila doon pero bigla na lang natakot sa kung ano itong si Bonnie. Napasigaw naman si Franky na ano daw bang nakita ni Bonnie. Bigla na lang sinabi ni Bonnie na may kakaiba nga daw na kung anong lumitaw doon at nasa likod nga daw nilang dalawa yon. Nagulat nga si Franky. Pagkatingin niya sa likod nakita niya yung malaking nightmare monster pero hugis ulap to at naglalabas ng kidlat na ang tawag nga dito ay Storm. Napasabi na lang si Franky na napaka-misteryoso daw talaga ng Elbap. Sabi naman ni Ripley na wala daw siyang alam kung anong nilalang yung halimaw na yon. Isa-isa na ngang naghasik ng lagim ang mga nightmare monster. Katulad na lang dito sa Western Village, umatake na nga yung Draug. Para siyang zombie giant. Nagkakagulo na nga dito sa village at hindi na malaman ng mga giants kung ano ang gagawin nila. Pero pinaghanda pa rin ng namumuno dito yung mga mandirigma nila para labanan nga itong Draug. Sabi nga ng isang giant dito na ano daw bang sinasabi doon sa impormasyon na konektado daw yung mga halimaw na yon sa imagination ng mga batang giants. Ano daw ba talagang nangyayari? Sabi naman ng isa na nasan daw ba yung mga chip nila? Kailangan na daw nilang makontrol yung nangyayari na yon. Sabi naman ng isa na sobrang lasing daw nung mga yon kaya tumakbo na lang bigla. Nagulat nga yung mga yon sa nangyari kila Dory at Brogy. Si Brook naman dito napansin yung Draug at nasabi na ba't parang familiar daw sa kanya yung nilalang na yon. Parang kamukha daw niya. Lap trip nung si Brook. Sabi naman ng isang giant kailangan daw nilang dalhin yung mga bisita sa ligtas na lugar. Sabi naman ni Usopp na tumigil nga daw itong giant na to. Lalaban din daw sila pero mahina nga yung boses nitong si Usopp. Lasing nga pala si Usopp. Pero syempre, classic Usopp, natatakot pa din. Sabi naman ni Jinbei na lakasan daw ni Usopp yung boses niya. Mukhang kahit daw yung mga mamamayan ng Elbap ay ang tingin doon sa nangyayaring insidente ay medyo kakaiba daw. Habang nagkakagulo nga sa village ay itong si Colon, pinipilit nga yung isang giant na isama siya doon sa labanan dahil mandirigma nga din daw siya. Sabi naman ng isang giant ay hindi naman daw ganon si Colon pero pilit ng pilit si Colon na anak daw siya ni Gaban. Payagan na daw siya. Pero bigla na lang tinulak palayo si Colon nung giant at doon na lang daw siya dahil bata nga daw ito, dapat nasa ligtas na lugar lang daw siya. Bigla naman tinawag ni Nami si Elder Harul at sinabi na meron daw silang hindi pa sinasabi. Dinala nga nila Nami si Elder Harul doon sa dalawang giant na galing sa castle. Sinabi nga nung isa na meron nga daw dong tao na kamukha nga daw ni Red-Haired Shanks. Sabi naman nung isa na dalawa nga daw yun at parehong malalakas. Yung isa nga daw ay napaka-weird nung powers. Sabi naman ni Jinbei na sa mundo nga
daw nila kapag may kakaibang nangyayari ay isa lang daw ang may gawa nun. Walang iba kung di devil fruits, pero kung isa nga daw yon na hindi malamang pangyayari at bigla na lang naganap ay may tsansa na yung mga dayo daw na yon ang gumawa. Bigla naman na alarma si Elder Harul sa narinig niya at sinabi agad nito i-alerto ang buong bansa dahil may dalawa nga daw na tao bukod sa Straw Hat crew ang nasa bansa nila at nanggugulo nga daw ngayon. I-report nga daw nila agad kung makikita nila yung mga yon. Umuo naman agad yung mga giant na guard sa utos ni Elder Harul. Sabi naman ni Brook na dalawa lang daw ang gagawa sa napakalaking pangyayari na nagaganap ngayon. I-assume daw nila na masigit pa sa dalawa yung gumawa nga daw nitong insidente. Sabi naman ni Nami na hindi daw niya alam kung sino o saan galing yung mga yon. Pero hindi daw siya makakapayag na basta-basta na lang daw kukuha ng bata yung mga yon. Hindi daw niya patatakasin yung mga salarin. Sabi naman ni Usopp na kung magpapatuloy daw yung nangyayari na may mga nakukuhang tao o giant doon sa Elbap ay ano kaya daw ang gagawing pamalit ng mga yon. Sabi naman ni Brook na neto pa lang daw siya nakakita ng ganong pagkuha ng bata sa buong buhay niya. Sabi naman ni Elder Harul na hindi daw niya papayagan yung ganon. Sabi naman ni Jinbei na tutulong daw sila at baback up sa mangyayari. Sabi naman ni Elder Harul ay wag na nga daw, mga bisita daw sila. Pumunta na lang daw sila sa ligtas na lugar at magtago. Nagkakagulo na nga ang buong village pero hindi pa rin mahanap itong sila Dory at Brogy. Sabi pa ni Jinbei na kung kasing laki nga daw ng mga tao yung mga kalaban ay dapat sila daw ang humarap sa mga yon. Sabi naman ni Usopp na tama daw. Yung mga malalaking problema ay mga giant na ang bahala. Sila na nga lang daw ang dapat maganap sa mga siraulong dayo na yon. Sabi naman ni Brook na sobrang laki nga daw ng Elbap. Baka mapagod daw sila kakahanap sa mga yon. Si Nami naman ay may napansin sa gilid nila. At si Kulon pala to, natatakas nga at may mga bit-bit na gamit. Nakita nga ni Kulon ang mga bida natin. At nasabi nga nito na akala daw niya pipigilan siya ng mga to at inaya nga niya na sumama sa kanya ang mga bida natin. Pero matutuloy lang daw kung siya nga daw ang magiging captain. Nakita naman si Nami kay Kulon at ayun na nga, natuloy na ang Kulon Pirates. Tuwang-tuwa nga si Kulon na may sarili na siyang crew na panandalian pero bigla na lang sumigaw si Usopp na si Kulon daw ang giant. Siya nga daw ang magsagwa nung Ishbal. Laptrap tong mga to. Na-report na nga at inalarma na ang buong Elbap dahil sa nangyayaring insidente. Winarningan na nga ang mga mamamayan nito na may mga nakapasok nga daw ng mga dayo. At ito nga ang may sanhi ng kaguluhan sa bansa. Pinag-iingat na nga ang mga nakatira sa mga village. Habang inaalerto ang lahat ay yung tatlong God's Knight ay nagchichill pa din doon sa gubat. Makikita natin itong si Gunko na nakikinig nga sa kanta ng kanyang headset. Sabi nga ni Saint Summers na ayun na naman daw yung post-lunch ritual ni Gunko. Sabi na lang ni Gunko na hindi daw ganun yon. Talagang gusto nga lang daw niya nagsa-sound trip pagkatapos kumain. Sabi naman ni Saint Summers na di ba daw TD yun? Mamimili daw siya ng kanta. Mukhang okay daw na may ganyang bit-bit pag naglalakad. Ano daw bang favorite song ni Gunko? Sabi naman ni Gunko na New World daw. Natawa naman si Saint Summers na ano daw, hindi daw ba masaya si Gunko sa mundo nila ngayon? Nga pala yung New World ay kanta ni Brook yan, kaya tagahanga ni Brook itong si Gunko. Bigla naman nagsalita si Saint Gillingham na wag nga daw tawanan ni Saint Summers yung mga gusto ng ibang tao. Nagsorry naman si Saint Summers pero pinatingin nito sa dalawa yung nangyayari sa di kalayuan. Eto pala yung tinitingnan nila. Sinusubukan ngang pigilan ni Saul ang mga bata na umabante. At gumamit na nga ito ng panangga para di siya maatake nung tinik. Sinuportahan naman siya nila Chopper at Robin. Sabi pa ni Saul na sinusundan nga daw ng mga bata yung parang puting tela na yon, pero papunta daw yon sa malaking apoy. Kapag hindi daw niya napigilan yung mga bata ay baka mamatay daw lahat yon, kaya kailangan niyang pigilan yon. Sinusubukan na nga ni Saul na pigilan ang mga batang giant na umabante at napipigilan naman niya yung nasa una, pero nung papalapit na yung pangalawa ay doon na nalintikan. Ang inatake naman ng mga tinik ay yung kasunod nung nasa una, kaya nagulat doon si Saul. Kaya tinigilan ulit ni Saul yung plano niya. Nagsorry nga siya doon kay Ilba at kay Scaldi. Di nga daw pwede yung plano niya dahil yung mga nasa likod nga daw ang mayayari. Nakita nga din ni Robin yun at nasabi na lang niya na kawawa daw yung mga bata at napaka-brutal na trap nga daw nun. Sabi pa ni Robin na kailangan nga daw nilang makita kung sino yung gumagawa nun. Sabi naman ni Saul na mukhang malapit lang daw ito. Pero habang ginagawa daw nila yon, kailangan daw niyang pigilan yung mga bata dahil dederecho ang mga to sa apoy. Kung hindi daw niya mahiwala yung nasa unahan, yung nasa likod daw na si Bihor nang tatanggalin niya. Nakuha nga ni Saul yung isang batang giant at nahiwala yon at mukhang ito ang paraan para mailigtas sa mga bata, pero may naramdaman nga siya sa likod niya. Biglang ang lumitaw doon yung halimaw na Fenrir. Nasabi na lang ni Saul na mukhang tinutulungan ng Fenrir ang
kung sinong gumagawa nun sa mga bata. Sino daw kayang nagko-control nun? Dito naman sa Walrus School, nag-uusap itong sila Ange at si Kiba. Sabi nga ni Ange na hindi lang daw sa Western Village nagpapakita yung mga halimaw. Kahit nga daw sa ibang village, lumilitaw na yung mga yon. Sabi naman ni Kiba na sa buong Elbap daw. Sabi naman ni Ange na mukhang kagagawan daw yon ng isang devil fruit user. Kailangan daw nilang mahanap yon. Umuo naman si Kiba. Nagpapatuloy pa din ang paglaban ng ibang mga giants doon sa Draug at hindi nga nila matalo yung nilalang na to. Lumitaw na din dito ang dragon na Nighood at yung malaking multo. Hindi nga makayanan ng mga giants yung pagdagsa ng mga halimaw na to. Kailangan na nga daw nilang tumakas, sigaw ng ibang mga giants. Pero ilang segundo lang, eto na sila Dory at Brogy. Naghahanda na nga sa atake at eto na. Isang Hakuku Sovereignty ang tumama doon sa mga halimaw. Sobrang lakas nga nito. 3 halimaw yung nalusaw doon sa atake. Nagulat nga yung mga giants at nakita nila na yung mga boss nila yung umatake. Sabi nga ni Brogy na nandun na daw sila at hindi na sila lasing. Sabi naman ni Dory na kailangan na daw nilang ubusin lahat ng halimaw doon. Yung ibang mga giants daw ay sila na ang bahala sa mga bata. Dala nga ng mga to yung Irik na malaking barko nila. Nagsigawan nga ang mga giants na uubusin nila yung mga nilalang na yon. Pero may biglang nagsalita sa gilid ng barko. Bakit daw walang dalang alak sila Dory at Brogy? At ang nagsalita pala ay itong si Scapper Gaban na handa na ding sumali sa malakihang laban na magaganap. End of the chapter. Okay, isang malapit na chapter ang nakita natin. Nagkakagulo man sa Elba pero tulong-tulong ang mga bida natin at mga giants sa paglaban sa mga halimaw. At doon nga sa dulo ay re-rest back na sila Dory at Brogy. Nakasama pa nito si Scapper. Magandang laban yan sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!